Painom tayo ngayong hapon guys. At mamaya magpapakain tayo ng pakwan. May pakwan kasi kaming kinain. So naisipan ko na pakainin natin sila ng pakwan. At sa tingin ko naman gusto nila yung pakwan. Pero dito lang sa bulugan, kain natin sila ng pakwan. Pakwan. Prepare talaga yung kainuman nila. So papakain mo tayo ng pakwan. Ayun yung pakwan, no? Nasa labas pa ng aking pakwan. Hatiin natin. Busugin lang natin itong bulugan natin ng tubig. Ano kaya sa tingin nyo? Dito natin sa bulugan ibibigay yung pakwan o dito sa mga inahin? Siguro sa inahin na lang natin ibibigay mga ka-farming, no? Oo, dito. Dito lang ayan, sa gilid. Bigyan natin yung pakwan. Bigyan natin siya ng pakwan. Kuha tayo dito ng pakwan at yun ang ibibigay natin. Ngayon, first time ko lang naman itong gagawin sa aking kambing kasi wala naman tayong tanim na pakwan. Ayan, no? Pakwan, no? Alam nyo, magustuhan nila. Sa mga ayaw na kambing, wala namang problema. Okay. Ayan yung pakwan. Ayan. Natin kung magugustuhan nila yung pakwan. Huwag mo itatapon yan. Huwag mo ididikit sa lupa yan. Wala na, natapon na. Oh, Diyos ko po, Marimar. Sinasayang mo. Hindi ko na ibibigay sa'yo yan. Yan, kainin mo ganyan. Kainin mo buo. Diba? Huwag mong titingin dito natin lalagay sa kwan para kahit na mahulog ay walang problema. Di na. Nalagay natin dito sa langgana. Ngayon lang naman ito mga ka-farming. Hindi ko naman ito binibigay ng mayroon lang kasing nakain lang kami ng pakwan. Ngayon naisipan kong ipunin. Marahil siguro yung mga kambing nyo gusto nyo yung pakwan. Kaya subukan din natin dito sa kambing natin. First time ko lang naman itong gagawin. Tingnan natin kung gugustuhin nila. Pero kung hindi, wala namang problema. Tulad nga ng aking sinabi, yan, bilisan nyo tagpi. Ito kayo sa taas. Sa taas, baba. Yan. Ayaw nila. So kay halimaw natin, kay mamaw natin ibibigay. Ayun, si mamaw. Buti pa si mamaw. Mamaw yan. Baka mamaw yan. Okay. Itiram George. Gusto ni mamaw Gusto ni mamaw. Lipat natin dito para may view, magandang view. Yan. Baka mamaw yan. Pakainin natin siya. Nagpainom na rin tayo ng ng tubig na may molasses sa kambing. Hapon na po, mga alas 5 pasado na po. At kauuwi ko lang po, tignan niyo po ako. Ayan po, pinagpapawisan pa tayo. Pawis pa tayo dahil galing nga po tayo sa bukid. Nagpainom tayo nagpainom. Pinuha natin yung mga kambing natin. Yan. So, pawis pa tayo. Busog na busog yung ating mga alaga, Hindi pa po yan buntis, si Tagpe, hindi pa po buntis yan. Kainin mo nang kainin yan. Habang kinakain niya mga ka-farming, ako naman po ay
usok para kontra sa lamok. Ay, nahulog yung posporo. Huwag tayong lalapit. Ugaliin po natin mga ka-farming na pag kumakain yung ating bulugan ay huwag tayong lalapit kasi huwag tayong masyadong pakatiwala ba. Kasi may posibilidad na suwagin tayo. Kahit gaano kabait ang ating mga alaga. Sisindi tayo. Habang nagpapakain tayo ay magsisindi tayo nitong mahiwagang katol natin kasi malamok eh. Ayun, ang daming lamok sa paa niya oh. Kawawa naman yung ating kambing. Kahit na lagi niya naman akong inaaway eh, wala naman akong magagawa kundi tiisin siya. Kasi nga kailangan natin siya. Ayun. Kaya kahit na lagi niya tayong binubugbog, ay talagang pagtsatsagaan ko siya. Kasi nga kailangan ko pa lahi niya. Tsaka mahal din yung bili natin. 40,000. So sa 40 mil na yan, hirap-hirap din. Lalapit lang natin sa kanya kasi naaawa pa rin ako sa kanya kasi syempre one siya eh. Ayan, lagay natin yung para maitabo yung lamok. Hayaan na natin tong mga dumalaga na to kasi itong mga inahin natin na yan, okay lang yan kasi nandoon naman sila sa kwarto nila eh. Ito kasi nandito sa labas. Tsaka di talaga may iwasan na hindi magkaroon ng lamok kahit anong linis mo rito sa paligid. Hindi may iwasan na magkaroon ng lamok kasi nasa gilid tayo ng ilog. Lalo na't yung ilog ay patuyo na. So nai-stack na yung tubig. Kaya nagkakaroon ng mga lamok, kiti-kiti. Ganun pa man ay tiisin pa rin natin yung pagtsagaan. Ang po itsura ng ating kambing ngayon. Di ko malaman kung ano pangalan nito. Minsan George, Tubal. Pero napag-isip-isip ko, Mamaw na lang kasi mukha siyang halimaw eh. Tuwan-tuwa si Mamaw ah. Nagustuhan mo ba Mamaw yung aking hinanda sa'yo? May tubig din siya doon. Sakaling mauhaw siya, yan, inom lang siya ng tubig. Ano lang naman eh. Ready pa rin natin yung tubigan niya rito. Para pag nauhaw siya, yan, tabi lang natin ng konti. Ito lang po ang istorya ng buhay ko sa hapon. Pero hindi po ako nagpapakain ng pakwan. Ngayon lang. Yan. Yan ang gustong-gusto niya. Mga balat ng saging, yan. Gusto niya rin siguro yan. May bunga. May bunga na rin yung may bunga na rin yung mangga natin. Mga ilang buwan pa or isang buwan pa, mga hinog na rin sila. At marami naman yon. So makakainom sila ng mango juice. So si pangit ay si ganda oh. Tamang pahinga si ganda. Tamang chill. Naabot niya puno ng mangga oh. Minsan pag sinisipa ko mga ka-farming sa hapon, binibigyan ko talaga sila ng inumin. Minsan naman hindi. Pero mas madalas yung hindi. Doon na yung iba siguro sa kwarto. Ayun, doon na nga sa kwarto. Bahay nila. So mga ilang buwan pa itong tinatambayan ko na to, ito. Gagawin ko rin itong kwarto. Lalagyan natin to ng plastic, yung tapakan.
Hindi, kumain ka lang ng kumain yan. Manunuwag yan. Matapang yan. Ang layo ng diferensya, no? Pero itong mga dumalaga na itong mga buntis na kambing natin na to, mga ka-farming, ayan. Pag ito nanganak na, lalaki pa ito. Lalaki pa. Babago pa katawan nito. Hindi pa talaga ito yung mga katawan nito. Gaganda pa katawan nito. Lalaki pa. Ayan. Ito si Maganda, oh. Si Ganda, malaki na si Maganda. Buntis na rin po. At 100% yan. Siguro naman, traditional lang iaanak nito. Kasi traditional siya eh. Traditional siya. Kaya traditional din iaanak yan. Traditional iaanak niya. Buang lang to eh. Graded buang ang ating inahin. Nawala na yung lamok, oh. Hindi na siya pumapagpag ng pumapagpag. Wala na lamok. Maganda sana kung katol, kaya lang mahal. May mga pang airtag din tayo dito. Yan. Ito lang po ang buhay ko dito sa ating kambingan. Soon, dadami na rin yung kambing natin. Inshallah. Inshallah, dadami. Sana nga po ay swertehin na po tayo sa pag-aalaga po ng kambing, dahil sa lahat po ng mga nakasubscribe sa akin, yung mga old subscribers ko po, alam po nila yan na talagang dumating sa puntong naubos na yung aking mga bisero. Dumating din sa puntong sumuko na ako. As in talagang sumuko na ako sa pag-aalaga ng kambing. Pero napag-isip-isip ko, wala naman akong ibang gagawin dito sa probinsya. Sawa na rin tayo sa pagtatrabaho. Kaya naisip ko na i-continue ko ulit. At sa awa naman ng Diyos ay yung pag-push ko pa rin na i-continue yung aking pag-aalaga sa kambing ay unti-unti ay gumaganda. Ito lang po yung native, dalawa. Ganun pa man, magagandang native din naman sila. Yan, triplets line po ang anak niyan. Para lang po sa kaalaman nyo, triplets po. Yung mga yung nanay nung puti na yan, yung nanay nung puti na yan ay triplets po silang magkakapatid. Triplets po yan. Kaya maganda rin po. At saka maganda rin kasi walang sungay. Mas maganda ang bower pala na alagaan kaysa sa Anglo. Pagka ang target nyo is pang meat type, mas maganda ang bower. Pero pagka pang gatas yan, mas maganda ang Anglo. Yan po. O sila, yan, lakad-lakad, inom. Hapon na rin po, yan. Maliwanag dito sa camera ko pero hapon na po yan. Ang tatapang ng mga lamok ngayon, ayun o. Ayun o, tignan nyo. Ayun o. Patay ka sa akin. Kinagat tayo ng lamok. May asin din tayo dito na linagay para in case na gusto nilang dumila ng asin, yan, nakakadila sila. Yan. Medyo malat tayo dahil may lagnat tayo. Mayroon tayong sipon. Ayan, linalagnat tayo. Pagka nagka-budget tayo, bibili tayo ng pang-spray sa lamok. Kasi kawawa naman yung ating mga alaga. Yan po. Po sila. Bus niya na ho, mga ka-farming. Mahirap lang po itong lapitan, kaya paalang ang pagkukuha natin ito. Lagyan natin sa ilalim para yung lamok dito naman ay mawala.
Bubuksan natin yung ilaw. Ayan. Ito yung iba nating kambing. Ayan. Tamang pahinga na sila. Yan po. Bakante pa yung kulungan natin ngayon. Sa ngayon. Bago po magtag-ulan ay mapapakinabangan ko na rin ho itong mga kulungan ko na to. Napakaswerte ko pa rin po sa pag-aalaga ng kambing dahil meron tayong malawak na bukirin na pinagpapastulan. Maswerte tayo kumpara sa iba. Pero yung iba bilib din ako kasi kahit na wala silang malawak na pinagpapastulan ay ang gaganda ng mga kambing nila. Doon ako mas bilib. Mas bilib ako sa kanila. Kasi mantakin nyo yun, nagawa nila na pagandahin yung kambing nila. Kahit na wala silang pinagkukuhanan na damo. Dumadayo pa talaga sila. Diba? Doon ka bibilib. Lalagay tayo ng usok. Papausok din tayo dito sa kuwan. Para mawala yung mga lamok. Yan. Pausok din tayo dito. Para mawala yung lamok. So, kain lang kayo. Inaabog lang ng usok yung lamok. Pero hindi naman namamatay. Ganun pa man, malaking bagay na rin yun. Pero maganda sana kami pang spray tayo. Ngayon ito, pasok ko dito sa loob para dito makapagpausok tayo. Pausok muna tayo dito kahit saglit na oras. Maganda rin na nagpapausok tayo dito. Yan. Pausukan lang natin. Pasok tayo dito. Alis ka dyan. May naglilimlim dito na manok eh. Papakita ko sa inyo. Yung naglilimlim na manok. Saan na yun? Ito. Yun o. May naglilimlim na manok. Sukan lang natin dito kahit konting oras. Sukan lang natin dito. May mapasok lang na usok. Tsaga-tsaga lang din sa pag-aalaga mga ka-farming. Wala naman sekreto kundi ang sekreto lang sa pag-aalaga ng kambing, sipag at tsaga. At syempre samahan mo na rin ng konting utak. Bakit yung nasabing samahan natin ng kaunting utak? Bakit kailangan pang gamitan natin ng konting utak? Syempre malamang hindi natin alam yung mga gusto ng mga kambing natin. Yan. May nahulog dito. Baga. Tasin natin to. Delikado to. Sinisipon tayo. Sep. Yan. Tulad nga ng aking sinabi, ang sikreto sa pag-aalaga ng kambing ay sipag at tiyaga at saka konting kaalaman. Kasi kailangan mo rin malaman kung ano yung mga gusto nila, kung ano yung dapat gawin sa pag-aalaga ng kambing, di ba? Masipag ka nga, matyaga ka nga sa pag-aalaga, hindi mo naman alam kung ano yung pangangailangan ng kambing mo. Wala rin. Yan po. So dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Ito yung aking mga kambing. Check na lang natin ito kung nakalock na.
I think, sa tingin ko, ibaba natin to. Para hindi makapasok labas yung mga lamok. Yan. Ibaba natin yan. Sa isang linggo, tatlong beses lang ako magwalis. Ngayon hindi ako nagwalis. Okay naman, all goods naman. Na po ang ating mga alaga. Good night, ganda. Mamayang alas 8, 7:30, papasyalan ko ulit sila. Bago ako matulog, pinapasyalan ko talaga sila. Para ma-check ko kung may nangyari ba. Hindi po yung pagkakinuha ko na sila at umalis na ako sa kulungan ko ay okay na. Hindi ho. Dino-double check ko pa ho sila. Kasi gusto kong safe yung ating mga alaga. Tingin ko okay na to. Huwag tayong lalapit sa ganyan, no? Nakaporma siya. Me! Porma yan. Ingat-ingat tayo sa paglalapit sa mga bulugan natin. Lalo na kung alam natin na ubos na nga na. Matapang. Yan. So yun lang. Ito po yung itsura ng ating kambingan. Yan. Yan po. Yan. Ito po siya. Yan po mga ka-farming. Support nyo pa rin po yung aking vlog mga ka-farming. So hanggang dito na lang at peace out. Hoy! Sa ating lahat.